Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang San Antonio Spurs ay nalalagay na nga sa alanganin na sitwasyon ngayon. Ito nga ay matapos mag-choke sila ng 29-point lead sa second half ng Game 4. Panalo na nga, natalo pa. 2-all na sana, subalit ngayon ay nalagay pa sila sa 3-1 deficit. Sa history nga ng NBA ay 38 teams na ang nahawakan ng 3-1 lead sa NBA Finals. Subalit isa pa lamang ang team na nag-choke ng 3-1 lead sa finals na ito. At yan nga ay ang team na nahawakan ang best regular season record noon, ang 78-39 Golden State Warriors na na-comeback ng Cleveland Cavaliers sa pangunguna ni LeBron James. Kaya naman may maliit lamang na chance ang Spurs na gumawa ng comeback. Hindi naman imposible, subalit hindi din inaasahan na magiging madali. Bukas pa naman ang pinto para sa Spurs dahil kung titingnan natin ang lahat ng games, palagi nga nilang hawak ang double-digit lead sa first quarter. Kailangan lang nga nilang matuto na humawak ng lamang. Kung magagawa nilang manalo sa Game 5 at mananakaw pa nila ang Game 6 sa home court ng Knicks, isang bagay na hindi naman imposible. Considering na basically ay 2 beses na nga silang nanalo dito, kung hindi lamang sila nag-choke, talagang abot kamay pa nga mga kaibigan ng Game 7. Kung matututo lang sila na mahawakan ng lamang at hindi magpabaya. Dahil sa lahat ng 4 games ng NBA Finals ay palagi naman andun ang chance para sa Spurs na manalo. Sadyang lumalabas lang nga talaga ang kanilang kakulangan ng experience. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Karl Anthony Towns. Kapag tiningnan mo nga ang mga kaganapan sa Game 4 win ng New York Knicks kontra sa Spurs, ay ilan sa mga trending topics dito ay obviously ang tip-in game winner ni OG Anunoby na gumawa ng 33 points sa game na ito. Ang mga clutch basket si Jalen Bronson na siyang nagtala din ng 36 points mga kaibigan upang pangunahan ng Knicks sa scoring. Usap-usapan din ang mental collapse si De'Aaron Fox sa mga huling segundo ng game na siyang sinasabi na nagpatalo ng Spurs. Technically, 29 points ang lamang nila at hindi pwedeng isisi sa single play lamang ang pagkakatalo nila. Subalit crucial nga talagang pagkakamali na ito. Ngunit wala nga akong nakikita na nagbibigay ng credit kay Karl Anthony Towns. Oo, nagkaroon siya ng performance sa below sa kanyang standard. Subalit niligtas niya nga ang game na ito para sa Knicks dahil sa final possession ng game ay napakaganda ng play na sinetap ni Coach Mitch Johnson ng Spurs. Nag-setup nga sila ng fake or decoy na elevator screen para kay Devin Vassell na mainit ang shooting noong first half. At perfect pick naman ang binigay ni Wemby kay Castle. At kung titingnan nyo nga ay wide open na nga ito mga kaibigan. Subalit natapik nga ni Karl Anthony Towns ang bola, kaya naman hindi ito umabot kay Castle para sa alley-oop. Easily could have been the game winner para sa Spurs kung hindi ito natapik ni Cat. Perfect setup na nga ito mga kaibigan. Kaya naman malaking credit din nga para kay Towns dahil despite na heroics sila OG Anunoby at Jalen Bronson, kung hindi ito natapik ni Towns ay posibleng tabla pa din nga ang series na ito at 2 apiece patungo sa Game 5 na gagawin na sa home court ng Spurs. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?